Ayan, mga ka-farmers, napasadahan na lahat ng insecticide. So, eto siya, ito yung ating sibuyas sa ngayon. Ayan. So, ayan, may malalaki na, meron mga naiiwan. Ah, hindi siguro maiwasan talaga yung ganyan. Itong part na to, medyo malinis na tong mga to eh. Wala akong masyado nakikita mga sinyales ng ano rito, ng mga uod eh. Titingin ako ng uod mga ka-farmers, pakita ko sa inyo kung ano itsura. So, yan ang ano sa sibuyas. Pagka nakakita ka ng sinyales na may uod siya, so dapat ano mo, lunasan ka agad. Ito, mukhang ano to eh, mukhang healthy tong mga to eh. Yan. Tingnan natin yun nasa gawi dito mga ka-farmers. Ito, just the same, may maliit, may malaki. So, hindi ko alam kung ano yung naging problema. Sabi nung huli kong kasama, baka sa pataba eh. Pinatabaan naman namin ng maayos, pero parang may maliliit pa rin. Sa gawin yun, magaganda. Malalago na siya. Ayan, malalago na siya. Pero, sabi ko, 1 month and a half pa lang naman ito mga to. Ito mga ka-farmers, baka, ayan, tingnan natin to. Pakita ko sa inyo kung ano itsura ng mga may uod yan. Makikita mo siya, ito. Ayan, para siyang nakukuluntoy, di ba? Ito, para siyang nakukuluntoy. Tignan natin, tignan mo yung loob. Pitas tayo. Ito, may mga itlog sa loob kung makikita mo siya. Ayan pipitasin ko Pipigyan. Ayan, may uod siya, mga ka-farmers. Sa mga mahihina po ang yan, pakisigmura, ano nyo po ito. Ayan po ang uod. So kahit ini-sprayhan mo na siya, ayan yan ang mga uod ng mga uod ng tawag nito, sibuyasan. Ayan. So from time to time, talagang kailangan binabantayan ng spray. Yan, mga na-sprayhan na yan kaya lang yan buhay sila So siguro isang pa uli yan, isang pasada pa. Usually yan, every every other day or every 2 days, ganun siguro. Yan. So meron pa rin yung iba na na may mga uod. Hindi maiiwasan, talagang napakahirap. Lalo mga ka-farmers yung tinatawag na harabas. Yung harabas, pag naharabas yan, overnight lang yan, pudpud na lahat yung dahon. Pero ito may mga magaganda pa So itong portion na to, inisprayhan ko kahapon ng umaga. Meron pang mga meron pang mga nakalusot. Pero maganda na siya Kaya lang dito sa sibuyas, hindi tayo dapat pakampante. Dapat laging pasyal, laging silip, lagi mong tinitingnan kung anong nangyayari sa sibuyas mo. Tip ko po sa mga magsasaka na hindi hands-on, lalo kung sibuyas, siguro it's about time na maging hands-on tayo in a way. Let's say, pag nag-i-spray yung kasama mo, nag-i-spray yung tao mo, binabantayan mo kung masinsin ba yung pagkaka-spray, kung tama ba yung pagkakalagay ng gamot, gano'n. Tapos kung tama ba yung oras. Parang ako, kung mapapansin niyo, lumulusong ako ng madaling araw dito sa bukid para makapag-spray. Ito, meron ditong parang hindi pa nakaka-recover mabuti. Baka maobliga ako na mag-spray uli mamayang hapon. Ayan medyo maraming itong portion na to. Parang maraming maiuod. Saka itong portion na to. Ayan. So pag sinipag-sipag ako mamayang hapon, pag hindi na masakit ang katawan ng matanda, baka isprayhan ko siya. Mabalik tayo. Kung minsan kasi, yung hindi naman lahat pero meron tayong mga kasamahan kung minsan, na pag hindi nakatingin yung may-ari, kumbaga parang trabaho lang na hindi ganun kaayos. Ako kasi,
as in ako yung nag-i-invest diyan, may investment ako, parang hindi ko maatim na nakikita ko yung halaman ko na may mga uod eh. So, nagsusubok ako tulad doon sa pag-i-spray. Gumagawa ako ng mga way para mag-spray. Kanina, ginamit ako mahaba na hose. Parang hindi masyadong effective, hindi ko maigapang mabuti. Tinry ko, pinuno ko yung tangke ng sprayer, tapos inilagay ko siya sa mataas na upuan, yung hindi na ako nakadukduk sa lupa, hindi na nakasagad sa lupa. Para paglagay mo sa likod mo, diretso ang tayo, hindi ka mahihirap. Ang mahirap kasi na part yung galing sa lapag eh, tapos itataas mo yung mabigat. Yung sprayer ko na yun na ginamit ko kanina, 12.5 kilos ang basic nung ang basic nung sprayer. Tapos kung lalagyan mo siya ng 16 liters, actually 20 liters yun eh. Ako 16 lang nilalagay ko, masyado mabigat eh. 16 liters is equivalent approximately to 16 kilos. So 12 plus 16 kilos umaabot ka actually ng 28 kilograms. Biro mo yung 28 kilograms nakapasan sa likod ko na hindi naman ako kabataan na. Nasa middle age na rin ako. So, medyo mabigat na sa akin yan. Hindi katulad nung kabataan ako, admittedly, bago ko pumunta sa corporate world, dito rin naman ako galing noon eh, nung estudyante, high school. Talagang nagpapasan kami ng kinaban dito, palay, walang problema dahil malakas pa yung katawan eh. Pero ngayon na nagkakaedad na, hindi na feasible yung ganon. Kaya lang nakakuha ko ng magandang remedyo kanina. Sabi ko nga, mataas yung upuan, nakalagay na dun yung sprayer, doon ko na tinimplahan ng gamot. Nung isinakbat ko siya sa likod ko, kumbaga wala nang effort, nakatayo na ako ng diretso. Yan mga ka-farmers. Actually maganda pa naman yung sibuyas natin. Kaya lang, kailangan talagang bantayan, kailangan talagang alagaan. Dahil pag hindi inalagaan to, sayang ang investment. Medyo malaki-laki na investment ko dito eh. So yan mga ka-farmers, please subscribe, like, follow, share. Tignan niyo po yung adventure ko as isang bagong farmer, isang first timer na magsibuyas. So, uli, please subscribe po tayo, like, follow, share para updated kayo lagi sa mga happenings dito sa bukid. Salamat!